The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Good evening, everyone. We praise and thank the Lord sa siniman nga gabi, sining oras, adlaw sang Domingo, nga sa gihapon makapakigupod kita, kagitagaan kita sang kaygunan sa Ginoo, nga through this program naton, Counseling Time sa radio, live sa streaming, part 1 kita, tungod kay duha kami na diri mo. Pasunod bala. Salamat gid sa gihapon sa Ginoo sang padayon niya nga pagtatap sa aton, paghimuno sa aton kinahanglanon sa kasibulan nga balayran, no? Thank you gid mga tumuluo, mga Kristohanon sa padayon niyo nga pagsakdag sining ministry naton sa radio program, kag dalayawon gid ang Ginoo sa iya padayon nga pag-sustain sini, kag sa aton man of course sa aton nga pag bulay-bulay every Sunday, no? Ang kusog kagabakod lang gid ang aton nga tingwaan nga masustain ina, kag we praise and thank the Lord sa sinigid nga gabi. Kumusta kamo sa mga abyan sining gabi, kabay nga yara kamo sa maayo nga kahimtangan, kag kumusta ang inyong Domingo, ang inyong nga family day, family Sunday, kumusta mga abyan, no? So kabay nga sa sining 45 minutes nga pagpakigupod naton sa inyo, may mga matun-an naman kita halin sa pulong sa Ginoo, labi na gid sa aton nga topic subong mental health theology and why the heart matters, no? Sa may mga pagtuon subong about self-care, mental health care, mga kaangay sina importante lalo na sa sitwasyon naton. Kabay that we could relate so sining gabi sa aton tagsa-tagsa ka mga viewers kag mga tagpalamati, kabay nga may ara kita pagpakamayo nga matun-an sa sining gabi. Of course, sa aton man nga partner sa sining gabi, Pastor Erwin de la Cruz. Partner, kumusta ikaw? Okay, no? So, mayong gabi, partner. Thank you so much, no? Mayong gabi sa aton yung mga listeners sa 106.1 kag sa aton yung mga viewers sa Boracay Malay Streaming, no? Thank you so much for having us in yung mga panimalay sa gabi. I hope and I pray that you are okay, no? Samtang nagapulupamati sa aton yung program. Kag I hope, no, nga ini mangin part kag mangin blessing ini sa inyong panimalay. Kay mayong gabi gid. All right. So, partner, sa buwas nga adlaw, no, advance naton announce ini. May ara sang Western Aklan Youth Camp. Dira pagahiwaton sa Masa, no, Malay Academy Sunbeam, ano kina, dira sa may school sa Masa School sa may Kubay na, partner, no? So hopefully, no, ang mga young people naton coming from Western Aklan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, makitaay kita buwas gid nga adlaw ang start sa ilang camp, no? Of course, sa morning ang arrival and registration ina, kag sa gabi na ang ilay nga keynote speaker naton, of course, ang aton nga very own Pastor Erwin de la Cruz ang keynote speaker naton. Of course, ang aton nga main speaker no other than Pastor Roy Rojo. So young people kag sa mga nanay naton nga nagapamati subong membro sa mga kaiglesiyahanan sa Western Aklan, aton sundan, aton pangamuyuan ang aton mga kabataan, mga young people naton nga mag-attend sang summer youth camp, especially medyo mainit subong, so i-remind nyo gid yung mga kabataan sang dapat ma-hydrate sila. May mga bottle tumbler sila, water tumbler, nga dalon gid, no, nila kag subong kunto nga sultiro partner nagaprepare siya sa iya nga dalon buwa. So buwas nga adlaw, no, aton sakdakon sa pagpangamuyo Western Aklan Fellowship of Fundamental Baptist Churches Summer Youth Camp. Aton pangamuyuan ang aton mga kabataan starting tomorrow until 22 morning, mapuli na sila, no? So ang aton bala maritime group, no, sa mga kapulisan, sila niya, Pastor, kung may ara ka mo sa activities bala, please inform us kay
ugmin sila sang mga kaangay sila kay dalaga rin na sa ilang service, no? Accomplishment na. So, hopefully, no, makontak natin si Sir Paul Rinya. Sir, may ara kami to. Wala ako sa ma-inform sa first day na may Bible study kami. So, makontak natin sila subong at least, biskan kalagabi lang or aga lang, no? Na makakadto sila dito. At least, makabulig-bulig, no? Ina nga activities kag sa ilaman nga presensya. So, sige kag dalayawan gid ang Ginoo. Alright, mga abyan, dito kita sa aton pagtuon sa gabi, mental health, pagtuon sang mental health, kag nga ang nagakaigo nga dapat naton tagaan, concern ang aton mga kaugalingon. You know? Dako ina nga reminder sa aton sa gabi, but before anything else, before we go further, mag-pray kita anay. Kag antes na gali mga abyan, luyag naton i-congratulate si Pastor Erwin, no, sa iyang pagkapasar sa LET exam, no, licensure Examination for teachers. examination for teachers, no. Partner, bao, congratulations. Thank you, partner. God bless, Salamat. kag praise the Lord sang sina nga result, no. Salamat sa Ginoo sang iya wisdom nga ginhatag sa imo, and hopefully mangindako ina ang kabangdanan sa greater ministry pa nga paghimuon sa Ginoo through sa sina nga achievement nimo, partner, no. So congratulations, partner, and may the Lord bless you kag sa mga plano kag sa mga ministry ahead through that achievement magamit sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father, we thank you for this time that we could come to you, we could acknowledge you, Lord. Thank you for this ministry, counseling time sa radio. Thank you, Lord, for how you provided the needs since then nga nag-start ang program. Salamat, Lord, sa mga kaanakan mo, sa mga kustuhanon na nagasakdag sini, hindi lang sa pagpangamuyo, kundi pag-support financially, Ginoo. And bisan pa ang church, salamat, Lord, sang padayon mo nga paghatag sang kinahanglanon, bisan pa man sa monthly bills, Lord, sa sininga station. And salamat gid sa padayon mo, Ginoo, nga kagamit sininga program. And wala kami kabalo kung kung paano nimo gingamit ini nga mangin kabahin spiritual sa tagsatag sa ka mga viewers, sa tagsatag sa ka mga tagpalamati namon, amay. Kag ikaw ang nakahibalo, Ginoo. Kag gani sa suning gabi, nagatugyan naman kami, nagayukbo naman kami sa imo nga ikaw magahatag sa amon naman sang kaalam mo langit nun. As we come to learn and to share sang mga prinsipyo halin sa imong pulong, especially Ginoo sa amon nga topics sa gabi about mental health care. Ginatugyan namon sa mama, ikaw Ginoo mag-bless kag mga pakamayo, knowing the fact nga sa Ginoo nga sitwasyon, damo ayhan ang nag-struggles, damo ayhan ang mga ginatubang sa tagsatag sa kada isa ka mga tao. And Lord, I pray that may continue to bless, and even sa mga prinsipyo sa imong pulong, Ginoo nga amo ni ang naghatag sing palatukuran kag basihan nga mag-rely kami sa imo, mag-iaob kami sa imo. Ano, di kami sa among pagpadayon kag tinuloy kami kag pakatakosa kami, Ginoo, sa pag-atubang kami sa imo sa gabi. Salig namon sa imong tanan, ginabalik ang pagtugyan pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. May ara tatlo ka importanteng biblical truth that relate to mental health kag sa tagipusoon bala, no, aton nga heart, no. Abi mo ka-connect ina mo, no. Ang heart na ginatawag lang cardia, no. Sa Griego, ang heart is cardia. May ginatawag nga cardiac arrest, nga sakit, no. So ini nagapatuhoy mga abyan ang siningagabi aton nga talupang doon ang of course ining mental health care, or paano ka mag-practice ang mental health care, or ginatawag mo lang self-care nga ginatawag. Dalatan nandira. So
Now, siling sang pulong sa Ginoo mga abyan, siling sa John 17:17 bra. Siling niya, sanctify them in the truth, your word is truth. Ano ka-importante ang kamatuuran? Ang kamatuuran amo ni ang basihan sing tawag na tama or insakto. Na kung abi mo kung imulan taon mga abyan, ang kalibutan nowadays full of lies. Puno sang kabutigan, puno sang mga sugyot nga hindi amo. Hindi ka nakabulo kung sino patihan mo. Walang tawag lang sitwasyon subong. Damo mga balita, no? Kabalo naman ta. Last other day nga problema to dito sa Senado, no? Sa Manila. Karon damo sa mga speculation, damo sang mga nagagwa nga mga balita coming from lain-lain nga mga news, mga vlogger, diin gid ano ginang tsakto anong punot dulo sini. Hindi ba? So kung kisa nag-lead siya into confusion kung diin nagid sino ang patihan ta. So salamat kita kay may mga leaders kita nga mga Kristohanon, di ba partner? May ara kita sang mga tumuluo pa that they are still standing sang gitawag nga kamatuoran. They tell they tell the truth. Kaya nga man sa ilagani nga ginatindugan nga ti ang kamatuoran will set you free. So kabay pa nga sini gabi aton ini talupangod ang mga important biblical truths that relate to mental health. You know, ang kabutigan abi mo. Kabalo ka mo kung sino ang puno sini. Sino ang father sini. Sino ang nagapangulo sini. Di ba? Kung imulan taon bala sa John 8:44. John 8:44. Bisan pa sa sinugdan, wala gid sa kamatuoran sa iya. Sino sinang ginapatuho siya? Si Satanas. He speaketh on his own. He is a liar and the father of it. Diba? So, siya na ang nagapangulo, siya nagapanguna. Now, sa aton kauglingon man, no? Now, sila nga dire, partner kasi may no? May itamyawan na kita subong. Yeah. May gabi no sa good morning ikaw sa ila ng Sally Palumata. Thank you so much gid nang sa pag-send sa 100 stars. Wow. Salamat gid no sa imo padayon nga pag-support sa aton nga program no, ang Ginoo mag-bless sa imo. Salamat gid. Kag salamat sa imo padayon nga paglantaw sa sining program naton. Kag kay Ma'am Cherry no, mayong gabi man sa imo ma'am. Thank you, Gid, no? Sa 100 stars. Wow, thank you, Gid. All right, so, number one, nga truth. K-truth. Our hearts impact our mental health more than anything else. Do you agree, sini? Partner, no? Ma-agree kayahan, sini nga, ang aton kuno, ang hearts naton, our hearts impact our mental health more than anything else. You know, kung imulan taon, tuuli na, no? Kung ato lang taon, mga abyan, matuod din nga ang aton yung tigipusoon, ang aton nga heart, no? Magambal ka heart, gina-refer diri, cardianim. Or else, kung sa Bible man, kung magambal ka heart, it refers sa whole being sang tao. Mental, ano kayong tao gani? May ara siya sang mental, may soul, body, and spirit, di ba? May tripartite being, may ara man siyang heart, heart, mind, and soul. So kung yung lang tawon, when we talk about mental health, self-care, it refers na sa kabuuan sang imo nga pagkatawo. Now, wala man tabi, hindi man tayo psychology, hindi man tayo, may mga trainings kita, may mga seminars kita ginatingan. Like for example, ito ba lang, ito siya, ang
physical or mental first aid. Na, ano ito sa World Vision ng giatinan namon na ang first aid bala, mental first aid, healthcare. So, uwi mo lang taon may mga ano kaya na, may mga basic no nga mga training nga importante mo. Di ba? Importante nga kung imo lang taon ang tao may ara gid siya tandaan niya nga ang dili siya physical na kakabuhi kundi may spiritual man nga aspeto. Hindi lang physical, may spiritual nga aspeto. That is why hindi man tanan nga tion nga tagaan mo ya ang imo physical nga aspect. You have to take care also for your physical aspect or spiritual aspect. Kaya connect ina. Siling dire sa Proverbs 21:2, every man's ways is right in his eyes, but the Lord weighs the heart. And then, ano pa gid? Sa Mark 7:21-22 siling niya, for from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, thief, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person. Even the Bible, mga abyan, nag-mention sini ang kabuuan sa aspito sang tao. You have to take care of it. Napamangkoto na ton. Kumusta ayhan ang imo nga physical nga aspect? Ngabal ka, okay ko, pastor ya. May regular check-up ko ya. Diba? May ara ko sang maintenance ko tungod sa amo ni. By the way, sa akon so may mga maintenance kita. How about ang imo spiritual nga aspect? That's what the Bible told us, that we have to take care sa aton pagkabuuan, whole being. Diba? Kaya man, kung may diferensya dyan, mga kabala, kung sa physical nga aspect, you have to diet. Ba-diet ka no? Pero sa spiritual, it all you can. Diba? It all you can. Kaya man, importante. Dapat balance. Mag-ano man, healthy ka physically, pero ang imo spiritual nga aspect, may diferensya. Apektado ya po na. Partner? Yes, of course, no, kasi connected na sila, no? Ang aton nga physical, no, kag ang aton nga spiritual. Kung ang aton nga physical may ginabatsyag, eventually ang aton nga spiritual ma-apektuhan man, no? So that is why necessary muna gani no naka-attend kita sa aton nga soul care ba to, no? Yeah. Nga seminar nga kung paano kita mag-care no sa aton nga physical. Kaya if left no unattended ang aton nga physical, then eventually no ang aton man nga spiritual maapektuhan, no, di ba? Kung ang aton nga mind is ang aton pangunauna stress, so that pertains to physical, eventually ang aton nga spiritual ma-affected man, no? budlay na ang mga bulaton spiritual kung ang aton nga physical is may ara ginabatsyag. Yeah. So that is why we have to take care of it, no, mga abyan. Now, from a Christian and biblical perspective, mga abyan, siling niya, the heart is the sources of our beliefs and conviction. Our heart issues are the issues of life. Kung imulang taon to, no, aside bala sa kinrefer sa pulong sa Ginoo nga kabuuan, the whole being. But may organ sa aton kaugaling sa aton lawas, which is ang heart. Dira iya dira iya ang kapamsos ang dugo. No? Tanan ina may kahilabtanan. Tanan ina may function. Lahat na walang tawa pala. Ang stress, ang stress. Kung hindi mo siya hindi mo siya ma-contain, hindi mo siya ma-handle properly,
damo maapektuhan sa imo parte sa imo lawas. Iba niya na heart attack. Ha? Kaya nga man, kung imo lang taon mga abyan sa physical nga aspect, that is why kinanglan ginani mo na nga tagaan sang concern. Nga man, maghambal ang doktor ni Pastor Imnana. Kabalos sila sa physical nga aspect kabalos sila sang, although hindi man sila perfect nga balaan nilang function, pero at least, bantabi mga 70 to 80%, nga kinahanglan mo gidya nga mapacheck up, nga kinahanglan mo gidya nga makadto sa doktor. Ang aton lawas hulog sang sala ni. Di ba? Like for example, sa akon, ang akon kidney, 8 times na naoperahan. 8 times. Ti ano ang kabangdanan, ti sila sa doktor, damo factors. Ang una, sila sa doktor, nakaagi ka sang amo nga bisyo, kaagi ka sang amo na, uudok sang una, wala pa ko sa Ginoo. Pastor, abi mo, kung ano ni, sila ko, Dok, na-accept ko man na, mga konsekwensya man na. Sakto ka, Pastor, pero you have to take care of your physical body, physical health. Kaya kung hindi mo na tagaan, atensyon ang kidney mo, maapektuhan ang heart mo. Kaya ang imong kidney nagasala na, tatanan nga nutrients kasulod sa system, sang lawas mo, i-filter na sa kidney. Kung hindi maayo ang pag-produce sa kidney, hindi sa kakapilter sa mga ginakaon mo, sa ginainom mo, maapektuhan na tanan-tanan, heart mo, pancreas mo, mag-multi-organ failure ka. Siguro grabe, Dok. Sila niya, biskan pa, Pastor, ano ka spiritual nga tao pag ang imo physical nga lawas mga atake. Pwede nga ma-overpower sang imo spiritual relationship sa Ginoo, ang imo physical, kita maghambal ka, pero ang Ginoo naghatag, remedy, nagagamit sang mga Christian doctors. Naman, importante. Hindi lang sa hindi lang sa physical nga aspect na maghatag ka care, kundi sa spiritual man. Now, unahon natin biyang physical nga aspect. Exercise ka? Gakaon ka sang healthy food? Di ba? Ginatagaan mo concern? Kaya nga man, may ministry ka, may pamilya ka, may ginaulikdan ka. Maghambal ka. By faith ang tanan. Wrong move na. Siling sang doktor gani, siling sang Christian doktor, anak sa pastor, siling nga, okay man na pastor, nga ay mo faith solid. Okay na, okay ginaya. Tungod sina, maghatag ka care sa imo physical nga aspect, kaya nga man, kabalok ka nga kung tagaan mo, kaya ang imo lawas, gamiton ka sa Ginoo sang lawig sa ministry. Balance. Mga balance. Siling niya, when we are dealing with the heart, we are dealing with God who says we really are. Even the troubling behavior patterns we are stuck in are shaped by the commitments and condition of our hearts. Di ba? Importante ni. Kaya kung imo lang taon tuod, our heart issues are the issues of life. Contrary to our popular notion that the psychological realm deals with the deepest issues of life, the Bible teaches that we don't have a deeper level of life experience or life experience than the heart and the inner man. Kung amon lang taon naman sa inner man, that speaks of our spiritual aspect sa Ginoo. The way you take care of your spiritual aspect, same na sa imo physical nga aspeto, mga biyan. Kaya man, paano kaya makahimo sang bagay nga makahimaya sa Ginoo kung physically affected ka? Hindi ba? Now, partner, may madugang ka da, no? Yes, of course, no.
Hindi, nakita ko kung halimbawa itong lawas, may diferensya. Di ba, paano pa kita tuod mangingalamiton sa Ginoo? No, we cannot, of course, no, ara ang aton desires, ang aton kalag, no, ang aton nga soul, tungod nga ginluwas na sa Ginoo, may handom ini siya, no, nga mag-serve sa Ginoo. But how can you serve God if physically you are, disabled, no? Or there's something wrong sa imo body. So, hindi gid, no? Manugid siya, mahinder siya, no? Mayara siya mag-cause, no? Nga hindi ni mo ma-fulfill ang imo nga mga responsibilities because you have mayara ka ginabatsyag sa imo lawas. Thank you, partner, no? Brother Jess, thank you sa 10 stars, no? And thank you for joining. Nico Abiliat Yokson, no? Thank you, Nick. Good evening, pastors, kag sa tanan nga mga viewers, no? Salamat, gid. Brother Nico and Brother Jess. Alright, so isiling nga diri, oh. May ara diri bala kuan, may ara diri chart, no? Ara siling niya. The Bible doesn't teach us to view physical weakness as a sin issue. Nor does it teach that physical weakness has no impact on our cognitive or physical capabilities. However, the Bible is clear that our hearts evidence by renewed mind, not our brains or physical bodies, will be the most important target for personal transformation. Our behavior patterns, thought patterns, and related emotions are all influenced most by the health of the heart. For this season, Jesus spoke to heart issue most often. Now, actually, kung imo lang tawag Jesus Christ, nag-refer siya, hindi lang sa physical aspect, kundi sa imo kabuuan, whole being, sa pagkatao. Kag nga ginapatuhoy ini ni Jesus Christ. Kaya kung imo lang tawon, the heart of the problem, no, sa tao, of course, sala mo. Ang sala. Hindi ba tungod sang sala, amo na ang nagdiskural sang imo pagkatao at ubangan sa Diyos? Hindi ba? Amo na ang nagpasiparar sa imo sa tubangan sa Ginoo tungod sang sala. Kag ginambatagay na bala ang aton lawas, spiritual kag physical, hulog at tubangan sa Ginoo. Why? Because ang pulong sa Ginoo naghambal sa Roma 3:23 bala nga, for all have sinned and come short of the glory of God. Kung imo lang tawon, hulog sa sala. Sa aspito spiritual, sa aspito physical. Sa physical nga aspect, may ara kita sang gitawag nga flesh, magambal ka flesh, the ability to commit sin. Ay ba? So that is why, kung imo lang tawon, tanan gid nga aspito sa atong pagkatao, the moment si Adan kag si Eva nagpakasala tubangan sa Ginoo, naglaton ina hantod sa aton. Now, ano ang pwede makapasag-uli sina? Paano ina ma-restore? Di kung imo lang taon, ang physical nga kamatayon, physical death, matuod ina. Ang spiritual death, matuod man ina. Mga diyan. So, nga nanging kaangay sini. Now, tungod ina sang sala ang ginatawag. Tungod ina sang disobedience nato na tubangan sa Ginoo. That is why naapektuhan ang tanan. Di ba? You know, believe it or not, mga biyan, ikaw sining gabi nagapamati, ang imo pag ang akon sala sarang makadala sa aton sa impyerno. Tandaan na kina. Ang imo kag akon sala sarang ini makadala sa imo sa impyerno. Pero kung imo lang taon mga biyan, inatanan ang Ginoo, siya ang naghimo sing pamaagi, siya ang nag-take initiative nga luyag niya nga manumbalik ita ubangan sa Diyos.
Now, unang bis ang ginarestore, luyag nga i-restore sa Ginoo sa imo ag sa akon, ang imo kag akon relasyon sa iya mga diyan. Kaya ang physical nga lawas may konsekwensya gina. Ha? Pero abo na ang kanami, kung ma-restore mo ang relasyon mo sa Ginoo, ini nga lawas, ano gani? Islan, ini siyang lawas nga, no? Hindi na masakiton. Hindi na mamalat yan. Mamalat yun. Una mo gid, ipasag-uli ang imo relasyon sa Ginoo mga diyan. Ha? Maibat in kaya partner? Yes, no. Dapat nato nga i-reconcile naton sa Ginoo with that, no. Amo na gani diri kagina bilang ginambal bilang ang issues no sa aton nga heart. No? As long nga ang aton nga kabuhi, no, hindi mabalik sa Ginoo because diba ginambal sa Romans chapter 5 verse 12, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men. So naglaton ina, no? By nature, hindi man kita nakasala upod sa ila, no, during sa pag-commit nila sang sala, but by nature naman na nato nang ina nga sala, no, nga kita man by nature makasasala kita, no, kay bisan sa aton kaugalingon if we are being honest, sa mga commandments bala sang Ginoo, bisan sa 10 commandments pa lang, no, do not lie. So dira pa lang sa amo na nga category sang sala, we all sin. So kinahanglan naton nga ma-reconcile sa Ginoo. As long as ang aton nga kabuhi hindi ma-reconcile sa Ginoo, we will be doing things no nga against sa Ginoo. So that is why no necessary for us nga ina nga butang. Ordinary ka man diri subong nagapamati ikaw no suning gabi kag wala ka pa sang relasyon sa Ginoo, no. Gina-invite naman kamo nga kabay patuuhan nimo si Jesus Christ nga imong Savior. Kag manumbalik bala ang relasyon nimo kay ti nauto din na tungod sa sala. Kay kun hindi hindi kita magbalik sa Ginoo from birth naton hasta sa kamatayon, no. Kag kun hindi ina ma-reconcile ang aton nga kabuhi sa Ginoo, we will be doing things nga sala gid sa atubang sa Ginoo because amo na ganin nahulog kita sa sala. So I hope nung ikaw subong nga nagapamati, no, willing man ikaw no magpalapit sa Ginoo kag to be reconciled with God, no, so that no, ang aton nga heart issue no ma-change kag magabalik ang aton relasyon sa Ginoo, and by that no mayara kita direction sa aton nga life. Yeah. Sige partner, no, Ma'am Grace Quinunes Aron, ng good evening sa imo dira. Mga biyan, luyag sang Dios nga i-restore niya ang naguba mo nga kaugalingon, physical, spiritual. Kaya man nga, kung may mental health theology, kung may issue, physical nga aspect, may issue sa spiritual nga aspect, wala, demoralize gid ang imo nga kabuhi. Di ba? Good evening, sakay sa akon nga sister-in-law, sakay Ate Mary Jean Altes, Palawan, no? Sakay Ann David, no? Ann, good evening sa imo dira sa Manila, si Ann mo, no? Kumusta ka mo dira? I hope nga yara ka mo sa maayo nga kahimtangan man. Now, amo ni mga biyan, ang physical kag spiritual nga aspect, ginhambal ko gina, wasak ini atubangan sa Ginoo, bugto gid ini tanan, wala niya kaangtan, wala niya sakto nga direksyon. That here comes ang may gugmaon nga Dios, luyag niya i-restore ina sa imo ug sa akon, because I really believe na kung ang isa ka tawo ara sa Dios, mag-take care siya sa physical nga aspect, di ba? Kung ang imo relasyon sa Ginoo na restore ina, may ara ka relasyon sa iya, you have to take care sa imo. Reason why nga ginaalagaan mo ang imo nga lawas, physical body, tungod kay ini iya man ni gift sang Dios. Kag siling sa pulo sa Ginoo, gamita ini para sa iya. Di ba? Di mo magamit, di ka maghatag concern sa ibang physical lawas. Nga mga tao gid nga gusto lang magpahubog, gusto lang iya magbisyo, gusto lang tanan. Naman wala sila kang tahanan sa Dios eh. Kaya kung maintindihan mo ang plano sa Ginoo mga biyan, nga ang imo sa spiritual nga aspect, gluyag sa Diyos nga ma-restore ina
sa pamaagi nga batunon nga kilalahon mo siya, i-acknowledge mo siya. And then, ang pag-care mo sa imo physical nga aspect would just flow naturally. Kaya nga may kabalo ka nga, ini nga lawas kinhatag sa Diyos. Gift ini sang Ginoo. Di ba? Amo ni mga abyan. Dapat aton gidyat tagaan sang atensyon ang aton niya nga spiritual aspect magsunod dira ang physical nga aspeto mga abyan. Di ba? Kaya nga man importante na nga imo makita ang dako nga view kung imo lang taon bala ang dako nga drawing sang imo pagkatawo tungod lang sang sala na wasag ini kag ang Ginoo nag-take initiative nga ipanumbalik niya ina sinin niya our mental health really describes what our hearts believe to be true about ourselves and God. Muna yung mga diyan. That is why kung hindi mo maintindihan ang dako nga plano sang Diyos, hindi mo siya nakilala, wala mo siya maangkon, wala mo siya ma-personalize, hindi mo maintindihan kung paano mo halungan ang imo kaugalingon. Sa aspeto sa spiritual, sa aspeto sa physical, mga diyan. A humanistic understanding of man believes that we are simply habituated as we run from the trauma of life and seek the treasures found in freeing our true self from unwanted inhibitions. This inevitably leads to man-centered therapies. Hagabi, no? We are created by God for a purpose. And our true self will only be found in pursuing God's purpose and inclining our hearts toward God. This is a controversial proposition from a secular counseling perspective. Yun ang mga tao, kung mahambal ka bala, okay lang. May mga tao nga nag-hatalag sila, more attention sila physical nga aspect. Amo nang ginambal na left out nila ang ilang spiritual nga aspect. Kaya kita nga tao, hindi lamang tagintuga sa Ginoo sa physical nga aspect mo. Di ba ang Bible naghambal ganun sa Mateo 4:4, di ba? Man shall not live by bread alone. Ang bread raya, mga physical na kalanon. Wala eh. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out from the mouth of God. In other words, ginatandog na dira ang physical kag spiritual nga aspect, mga biyan. Di ba? Importante nga tagaan mo concern not only ang physical mo kundi ang imong spiritual nga aspect. Amo na ginambal sa Ginoo, ginambal sa pulong sa Ginoo. Nga man siling niya, when churches have conversations about mental health and develop strategies that primarily focus on the physical rather than spiritual, then they can actually undermine the healing of both the spiritual and the physical. That is why, kung imo lang taon mga biyan, nga may mental health issues, nga may physical health issues, tungod sang sala. Tungod ini sa tanan dito nagsugod, amo ning kabangdanan, nga may mga disorder sa physical at sa spiritual. Kaya kung manumbalik kita sa Ginoo, manumbalik kita sa Ginoo, abi mo, ining aton physical issues. Kung may ara ka, relasyon sa Ginoo, ining physical issues, wala ni. Dutanon ini. Kung bala mo lang ang purpose kag plano sa Ginoo mga abyan, sining sa pulong sa Ginoo, whosoever believeth on Him shall not perish. But, ano daw? Tagaan ni sing kabuhi nga wala sing katapusan. John 3:16. Mga abyan, ang lawas nga dutanon, diri lang ni, sa duta. Mapatay kita mga abyan. Kaya kung wala ka relasyon sa Ginoo, wala ka spiritual aspect, wala mo yan, nasitol inaatubangan sa Ginoo, then, mangpabilin kagid, hantod sa kamatayon. Pero ang Ginoo nagsaad eh. Nag-promise eh. If we're going to restore our relationship sa Ginoo,
nung balik sa Dios ining physical nga aspeto nga may ability nga makasala kita baguhon kag i-change ini sang Ginoo sang lawas nga hindi na mamalat yun. Takot home, no? In a bigger picture, kung ato ng taon, nagaantos kita subong sa stress, dala na, konsekwensya sa sala. Ba't yagun tagi na mga biyan? Grabe mo, sa siningang kalibutan, kung nagatubang ka sa stress, nga may Diyos ka, maganahagan na. Ha? Kita mo? Tagaan mo gid balance, tagaan mo gid aspeto sa physical kag sa spiritual nga aspeto. Kaya kung wala ka Diyos at ubangon mo ang problema sa kalibutan, patay ka gid. Pero kung may Diyos ka nga nagatubang ka sang trials dutan noon, kanami lang nga may Diyos ka nga hindi nagpromisa ang Diyos, anong hambal sa Ginoo? I will never leave you nor forsake you. Dahil sa siling niya mga biyan, kung mag-focus ka lang on physical rather than spiritual, they can undermine the healing of both the spiritual and the physical. So, can the spiritual life actually bring healing to our physical body? Amo nang pamangkot, mga biyan sinigabi sa aton ng mga viewers. Ha? Can the spiritual life actually bring healing to our physical body? Spiritual aspect. Kung may ara kasi na, magadala-bala ina sang pag-ayo sang physical nga aspeto. What do you think? Abi, sino bi sabat sa nga gabi? No, partner? May ara kada? Oh, no. Ano partner, ang spiritual So, can the spiritual life bring healing to our physical body? Amugid ng essence no sang ni Jesus Christ actually no sa pagkari diri sa kalibutan. Di ba ang sala gani describe as leprosy, no? Nga kung sa diin ang Ginoo nagano sang iya kabuhi for the healing, no? Para sa pag-ayo sang aton nga spiritual no nga kay ang pinakadalom gid nga kaabangdanan nga may sakit nga may halin ina tanan sa spiritual, no? Spiritual ang reason sang aton nga ginabatsyag subong. Sang nagpakasala si Adam ug si Eve, no? That was spiritual sang ginambal sang Ginoo. The moment you will eat of the fruit of the knowledge of the tree of good and evil, no? You will die. And that's spiritual, no? Ginimo nila, nag-disobey sila sa Ginoo. Kaya because of that, no? So, tungod man sina, no? As by one man sin nga malgani, no? Yeah. Isa ka tawo nga nagdala sang, so the first Adam nga nagsulod sa kalibutan, nakasala, no? Ang second Adam, which refers to Jesus Christ, siya man ang madala sang healing. Siya man ang madala sang sang pag-ayo. So ina akon willing ikaw, no, nga magpasakop sa kay Kristo Jesus kag mangayo sang patawaran sa imong sala, no, pagtuuhan mo siyang imong manluluwas, then that will bring healing, no, sa imong spiritual life. And because of that healing, no, upod na dira nga ma-heal man ang imong self sa Ginoo, partner. Thank you, partner. I really believe, no, sa sinang statement, partner, no? Because our spiritual life transform how we think, how we feel, and act. So in other words, ang major nga dapat tagaan mo atensyon nga ma-restore ang tanan, ang imo spiritual nga aspect. Ha? Our mental health reveals what our hearts have come to believe. Mga biyan. It will transform. Ha? Dahil sabi mo lang taon, mga biyan, yes, may physical nga problema kita. May mga balatian kita. Tanan ara na nagadala. Grabe mo, initanan, abi mo kung ikaw na-restore ang iyong relasyon sa Ginoo, initanan, bayluhan sa Diyos ni. Hindi ka lifetime nga mag-antos ni. Why? Tungod kay ang Diyos naghambal. Time will come that this body will be changed in a twinkling of an eye. Ha? From corruptible into incorruptible.
Amo ng restoration. Una base, spiritual aspect. Ha? Sini ko gani, Lord, ba, 8 times na ko na-operahan, ang kanami lang balabi mo. Tungod kay may Diyos ka, dako ang imo pagpati. Ngayon tanan, islan sang Diyos bailuhan yan eh. Kakanami pala nga, maka-avail ka sang mga high-end technology subong, iya mo na sa Ginoo. Kung wala ka relasyon sa Ginoo, ano ka na lang, ang imo pagsalig, hindi pala? Kung wala ka relasyon sa Ginoo, kagatubang ka sang kaangay sa mga problema. Ang iban gani. That is why, ang iban gahikog. Ang iban niya, nag-hotel sa ila kabuhi. Grabe mo, ang kanami ilang balakay, ang pulong sa Ginoo. Amo ni biblical, no, nga mga principles when you are battling mental health issues, mga biyan. Physical health issues. Kaya ang Ginoo nag-restore both physical and mental issues or physical and spiritual issues. He restores both, mga biyan. Siguro, kung aton na yun, one of the key questions in helping anyone with a mental health disorder, amuni, who do you think you are? And who do you think God is? Di ba? Who do you think you are? And who do you think God is? These are not just a secondary conversations to physical concern, mga biyan. Because our thoughts about ourselves, God, and others are complicated. Kung imo lang taon bala ang imo belief system sa pagtanaw sinitanan nga nga may physical issues, nga may spiritual issues. Inambal ta kay na nagasugod ini tanan saksala sa pag-disobey ni Adan kag ni Eva. By nature kita naglaton ato nga mga sala sa aton. That is why the way we think, ang aton thought, ang aton distorted siya. Di ba? Kaya ara mo, may ara, sala mo. This way, abi mo, ang mag-restore sinitanan abi mga dan, ang Diyos. K-truth, number 3, solutions to mental health that ignore spiritual health create greater dysfunctions than the dysfunctions they desire to heal. Solutions to mental health that ignore spiritual health create greater dysfunctions than the dysfunctions they desire to heal, mga biyan. Kung imo lang taon, this is a sobering reality. But one we can afford to ignore. Di mo ang isa sa ila, di mo dapat ma-ignore. When treatment plans address the symptoms of mental health struggles, while leaving the heart untouched, they often deepen the very wounds they were meant to heal. Ngaman, because ini nga mga butang can teach a person to manage their suffering apart from God rather than to find their hope in Him. Sabi niyo mga biyan, wala na sa luwas sa Diyos, wala na sa iban nga makahatag restoration sa spiritual nga aspect. Ang Ginoo nga tag-iyas ang kabuhi mo. Hindi pala. Lantawa pala sa case ni Adan, sino naghimo sa iya? Ang Diyos. Di ba? Ang Ginoo nag-form siya, dust of the ground, and He breathed into His nostrils. Siya naghatag kabuhi sa tao. Siya ang nakahibalo. Lantawa pala, may utok ikaw, may ara organ sa lawas mo, may heart. Wala sing tao nga nakakreate sang iya kaugalingon niya. Ang Diyos ni tanan. In a bigger picture, kung lantaon mo, sino nag-create sang tanan? Amo na bala, who God is, who you are, and who God is. Kung lantaon mo, abiyan, iyan ni tanan sang Diyos. Galing lang tungod sang sala, nawasak ang imo relasyon
physical na apektuhan, spiritual na apektuhan. Here comes ang Ginoo. Siya man mismo ang nag-take initiative nga para ka ikaw nga ako ma-restore mga biyan. Magmanumbalik, ma-restore ang tanan. Ha? Ginhimos ang Ginoo perfect. Gin-destroy sang Ginoo, gin-destroy sang tao. Ang Ginoo naman maghimo sini, i-restore niya perfectly. Kita nyo? God made us perfect. But man destroy this body. But God, here comes God, because of His love, is going to restore this body again perfect. That is why ang ginugusto niya, nga manumbalik ikaw kag ako. That is why, pamangkuta bala, sang dalom ang imo kagulingon, sino ako? Nga ari ako di. May ara bala paglaom sa akon? Amo na nga mga pamangkot, mga biyan. So, sini nga gabi, ang Ginoo luyag niya nga ma-restore ka spiritually so as physically. So, sini nga kalibutan, mga biyan, hindi ta magpabilin sini nga kalibutan. Duha ka butang. Kung madula ka sa sini nga kalibutan, nga wala ka relasyon sa Ginoo, dito ka gid sa impyerno. Kaya nga man, ang impyerno real, matuod. Ang langit, matuod. Pero kung ang sa siningang kalibutan, gintagaan mo tsansa nga manumbalik ang imo relasyon sa Ginoo, ang physical nga aspect nga naguba tungod sang pagdisobey, tungod sang sala, i-restore ina sa Diyos. Obrahon niya nga perfect. Na ang pamangkot siningang gabi, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? May ara ka na bala relasyon sa Ginoo? Kaya mo na ang kabangdanan nga manumbalik ang spiritual kag physical nga aspeto nga mangin perfect mga biyan. Sa imo kag sa akon paglingon. Kumusta ang relasyon mo sa Ginoo? May ara ka na bala relasyon sa iya? That is why ang tinutuyo kag purpose ang tinguha sa sining aton programa, hindi ni about religion mga biyan. Wala na. We respect each other's religion. Abi mo, ang importante, relasyon sa Diyos. That is why kung naguba pa, utod pa ang relasyon mo sa Ginoo sa nga gabi, why not come to Him? Nga balon mo Ginoo, luyag ko nga ma-restore ang akong relasyon sa imo. Ginakilala ko, Amay, nga ikaw ang nagbuhat, ikaw nag-ubra sa tao, ikaw nag-ubra sa tanan, tungod sang sala na wasak ini. Pansalamat, Ginoo, nga ginpadala mo si Kristo Jesus sa sining nga kalibutan. Siling sa pulong sa Ginoo, ang bisan sino nga magtuo ka magsalig sa iya, hindi na madula, hindi na hukman, kundi magkaroon matagaan sing kabuhi nga wala sing katapusan. Palapit sa Diyos mga biyan. Palapit sa Ginoo. Panumbalik sa Diyos. Nag-promise siya spiritual kag physical mong lawas i-restore niya. Partner? Yes, no. Amo na ang gospel, no, actually yung ginatawag. That is the good news that Christ, no, nag-invite sa aton ng Ginoo nga magpalapit, no. Kaya ini nga mga issues of the heart, matagaan ini siya sang sang healing, sang recovery, reconciliation, no. For that reason nga nagkari ang Ginoo naton diri. That's why gintawag siya nga Redeemer, no, Savior, Messiah. In that reason nga ang Ginoo na may ara, amo nang gina-celebrate naton nga Christmas. It's for that reason, no, nga i-reconcile sang Ginoo ikaw, no, sa iya. And sinang mga issues naton, no, sa aton nga kabuhi about sa aton nga healing, no, sa aton body, kag sa aton nga mga ginatubang nga mga conflict sa kabuhi. And with that, ang direksyon sang Ginoo, kay kunara ka na sa Ginoo, He will give you the direction because He is light, no. He is the one who gives us wisdom. So kung ang aton nga kabuhi ma-restore na sa Ginoo, then He will be the one who directs you. And dira mo na mabalaan ang mga purpose
kag tama ng dala nimo nga kag it will follow no bisan pa sa aton nga physical nga nga aspect no sa aton nga kabuhi. It will follow kung kilala mo ang creator, then you will take care of your body because inang body nga ginatag sa aton is the gift of God. So I hope no nga ining mga butang no na ano naton no na learning naton subong, and I hope no nga sa aton matagpalamati no sa radyo pag sa aton man nga mga viewers, I hope no ini nga butang pukaw sa aton nga attention kag magabalik kita sa Ginoo kag kilalahon naton siya kay paagi sina no ma-restore mabalik kita sa tama nga path no sa aton nga kabuhi, and that will follow no sa aton nga physical nga aspect because sa wisdom nga ihatag sa Ginoo sa aton kung gitara kita sa iya. Alright, so thank you gid partner, thank you gid mga viewers ka mga tagpalamati namon. So sining gabi kabay nga aton ini tagaan sa atensyon ang pagpamalandungan naton bala. Ang ano balang plano sa Ginoo, ano balang iyang tinutuyo nga sa imog sa akon sining gabi sa aton kaugalingon. Ano balang tinutuyo sa Ginoo? Ano kita? Anong purpose niya? Anong plano niya? Kag sining gabi kung ikaw Kristohano na, kung ikaw tumulo na know the purpose of God. No? Take care of your body for God's purpose, for God's glory. Gamitan na ang lawas para sa iya. Kag sining gabi sa amon mga tagpalamati kag sa mga viewers namon nga wala pa gid sa kay Kristo Jesus, no? If you want healing, spiritual, physical healing, palapit sa Dios, batuna siya, kilalaha siya, hambalon mo Ginoo, salamat nga ikaw nag-antos dito sa cross. Supposed to be kita taniing mag-antos galing ang Ginoo tungod sa dako niya nga gugma, siya ang naghimos ang pamaagi nga manumbalik kita sa iya. Kag sining gabi ang Ginoo nag-offer sa imo sang spiritual healing, and then after that He promises that this body destroyed by sin will be restored someday somehow. Ang in God sining niya kung siya magbalik liliwan sa pagkuha sa aton na ikaw may relasyon sa iya, nakabaton ka, nakakilala sa iya, dalon niya ikaw sa langit. Perfectly. Hindi nga lawas physical. Tagaan niya sing lawas nga hindi na mamalat yun. And for eternity, we will glorify, we will praise Him forever dito sa langit. At kapay, no, nga sining gabi, i-restore ang imong relasyon sa Diyos. Ara na ang Ginoo nag-offer sa imo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him. The key dira mga abyan is ang belief, ang imo faith dira sa imo. Not religion, but relationship. Come to know Him. Kung may ara ka sa mga palampungkotanon, pwede ka makakontak sa aton numero 0962-7590-936. No? Partner sa imo. Okay, no? So, sa akon man, no? If you have any questions or counseling, no, nga mga issues no, sa live, then you can send your message no, kung sa messenger, ara man akong dira ng messenger sa aton nga live. No? And you can also reach me out no, sa niya number. Globe ni siya nga number, no? 0956-7140-494. Kamo na ako number. Alright, so salamat gid mga abyan. Kag kabay ang Ginoo magpakamaayo sa inyo, kag for tomorrow's activities and work, may the Lord bless you. Good night and bye-bye.